tatay, sa mga nanay na nagiging tatay, at siyempre sa lahat na gumaganap bilang tatay ng tahanan. Ayan. So bago natin simulan ang ating household leaders training talk number 5 and number 6. So we welcome our worship leader for tonight, our YMC coordinator from East BHC. Tawagin natin Brother Vince Fernandez. Good evening, brothers and sisters. Okay, salamat at nandito tayo ngayon, no? Isang panibagong ipagkaloob naman sa atin ng ating Panginoon. Okay, inanyayahan ko na tayo tumayo para tayo magbasa muna ng salita ng ating Panginoon. Pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, talata 12 hanggang 16. Maging ulirang anak ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong naging masunurin. Ngayong ako'y malayo sa inyo, pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw na sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan, habang ipinapahayag ninyo ang salitang magbibigay buhay. Sa gayon, sa araw ni Kristo ay maipagmamalaki kung hindi nawalan ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Apo muna tayo para atin pong konting sa basa natin. Mga brothers and sisters, no? So doon sa nabasa natin, pinaalala ni San Pablo nung kapanahonan nila doon sa mga taga-Pilipos na mas maging masunurin at magalang, mapagmahal, gumawa ayon sa kalooban ng Diyos. So nung nagkaiwalay na sila ni San Pablo, so pinaalala niya yung na dapat tuloy lang yung mga gawain nila. Na kahit hindi na nila kasama si San Pablo ay mas higit silang magpapatuloy sa gawain. Na patuloy silang masigasig sa pagiging matuwid hanggat malubos ang kaligtasan. Pinalakas din ni San Pablo yung loob nila na anuman yung mga ginagawa nila ay galing sa Panginoon. Pinalpalakas sila sa Panginoon. Kaya dapat hindi sila matakot. So sinasabi din ni San Pablo na gawin ang lahat ng walang pagtatalo. Kailangan yung willingness, yung obedience upang maging ulirang anak ng Diyos at maging ilaw sa mga tahanan at liko-liko at masama. So yung panahon pa nila, talagang nandun yung pag-evangelize ng mga apostol na talagang hindi sila, kahit hindi naman sila kasama. So mga brothers and sisters, ganun din po sa panahon natin ngayon na tayo'y pinalahanan. Siguro may tatlong bagay ako na kita na maaaring pinapaalala sa atin bilang, lalo na tayo mga CFC, may mga service tayo. So number 1, pinaalala sa atin na maging aktibong pagsisikap. So alam naman natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin, no? Yung pagnanais na gumawa tayo ng kabutihan, so andoon na yun. Pero talagang sa atin yung mangunguna yung
pagsisikap natin upang sa bandang huli ay magugustuhan ng Panginoon yung mga gawain natin. Sa aming household, bali lagi kong sinasabi na yung mga activity na dinadaluhan namin, yung mga household, ang lagi kong sinasabi sa kanila na kasi minsan nakikita nila na laging present. So sabi ko, isa lang yan sa pagsisikap natin. Kasi hindi naman natin hindi natin alam na kung saan tayo sa bandang dulo. Talagang kaakit-akit o ano tayo sa Panginoon natin. So yung mga activity natin, yung pag-household natin, para sa amin, isa lang yan na part na nagsisikap tayo upang pag umarat tayo sa Panginoon ay magugustuhan niya yung ginawa natin dito sa journey natin dito sa mundo. So pangalawa po, yung paggawa ng walang reklamo. So nababanggit doon ni San Pablo. So pinapaalala sa atin, no? Kasi minsan hindi maiwasan. Kahit ako, mayroong mga ganun, mayroon lang mga pagsubok, andun na. So isa yun sa mga siguro na kapag ganun, siguro wala namang nalilihim sa Panginoon. So maaaring maaaring kabawasan ng mga natin, yung pagsisikap natin. So ang positibo at mapayapang ugali ay nagpapakita ng ating pagiging dalisay na mga anak ng Diyos. So kailangan natin talaga gumawa ng magsisikap tayo. Magdasal lang tayo kasi hindi natin hawak kung kumbaga yung kagustuhan natin talagang hindi nasusunod yon. Kumbaga mag-angkla lang tayo sa Panginoon. So pangatlo, pagiging tanglaw. So yun na yun, yung magiging ilaw tayo, lalo na sa nangyayari sa mundo ngayon na tila kung papansinin natin mas madami yung mas mataas yung porsyento ng kadiliman. So ayun, sa pamamagitan ng mamumuhay tayo na matuwid at mas pag-ibayuhin natin yung ating service sa panahon ngayon. Yung pag-i-evangelize natin, tayo ay magiging good example, magiging liwanag sa sanlibutan. So, pagka ganon, tuloy lang tayo, makahatak tayo ng mga para unti-unti nating tatalunin yung mga, kasi sa dami, kung tuloy yung service natin, evangelization natin, maging good example tayo sa mga mahatak natin sila. So mga brothers and sisters, nakikita natin napakabuti ng Panginoon. Yun nga, siya yung nag-provide sa atin, nagpapalakas sa atin, lalo-lalo na sa tayo'y nangingina. So, mga kapatid, purihin natin ang Panginoon sa lagi niyang patuloy na sa pagsubaybay sa atin sa kabila ng tayo nakagawa pa rin ng mga nakasakit sa Kanya. Mga kapatid, hinayaan ko po tayo tumayo para tayo ating purihan at pasalamatan ng ating Panginoon. Sabay-sabay tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Yes, Lord God, we thank you, Lord God. We praise you, Lord God. We glorify you, Lord God. You're Lord of Lords, you're King of Kings, you're God of God. We praise you, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, Mama Mary, Holy Spirit, Lord Jesus Christ, good evening po. Lord God, we thank you, Lord God, sa gift of life, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God, sa isa namang pagkakataon, Lord God, na niluban mo po kami, Panginoon, na tungayan mo po kami ng mga mensahe, Panginoon, mga aral na galing sa inyo, Lord God. Maraming salamat po nito, Lord God, sapagkat ito, Lord God, ay aming magagamit, Panginoon, sa aming journey dito sa mundo, Lord God. Ganun din po, Lord, ito'y magpagbigay lakas, mapaglago, Panginoon, sa aming ugnayan pa sa inyo, Panginoon. Lord, sa aming pagsimula, Panginoon, bayaan mo, Lord God, na awitin namin, Lord God, ang aming awit na inianda sa inyo, Panginoon. And the shoulder of salvation before Him be defend and extol
for the maker, for He is a God and His people are rich. The cloud under His hand. Hallelujah, Hallelujah. Oh, in God of my soul, in Him will be full. Hallelujah, Hallelujah. Oh, in God of my soul, in Him the joy will be full. God, thank you, Lord God. We praise you, Lord God. We glorify you, Lord God. You're the Lord, you're the Messiah, the Alpha and Omega. Praise you, Lord God. Hallelujah, 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 hallelujah. Pray for your word, and you answered me. Lord, I ask for forgiveness, and you pardon me. I prayed for strength, and you empowered me. Lord, I ask for forgiveness, and you blessed me. There's nothing more I want. There's nothing more I need. There's nothing more I want. There's nothing more I need than to be with you. Teach me, oh God, to be faithful. Lord, mold me to be patient. Teach me, oh God, to be secure in you. Lord, mold me to love you. There's nothing more I want. There's nothing more I need. There's nothing more I want. There's nothing more I need. There's nothing more I want. There's nothing more I need. There's nothing more I want. There's nothing more I need than to be with you. Teach me, oh God, to be faithful. Lord, mold me to be patient. Teach me, oh God, to be secure in you. Lord, mold me to love you. There's nothing more I want. There's nothing more I need. There's nothing more I want. There's nothing more I need. There's nothing more I want. There's nothing more I need. There's nothing more I want. There's nothing more I need than to be with you. Yes, Lord God, we thank you, Lord God. We praise you, Lord God. We glorify you, Lord God. You're Lord, you're King of Kings. You're God of God. We praise you, Lord God. Hallelujah, 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 hallelujah. His hands will declare all the greatness of God in me. And
consuming no price is the strength of a heart that was once in the dark. In this hope I made home, now is freedom set my soul. Oh God, reign forever. Oh Lord, consuming fire. Great is your love, oh God, with me. Great is your love, oh God, with me. And I pray that all the world will see and know and see your name alone. No price is the strength of a heart that was once in the dark. In this hope I made home, now is freedom set my soul. Oh God, reign forever. Oh Lord, consuming now. Great is your love, oh God, with me. Great is your love, oh God, with me. And I pray that all the world will see and know and see your name alone. Great is your love, oh God, with me. Great is your love, oh God, with me. And I pray that all the world will see and know and see your name alone. No longer I, but Christ in me. My heart is out in His majesty. No longer I, but Christ in me. My heart is out in His majesty. No longer but Christ in me. My heart is out in His majesty. No longer I, but Christ in me. My heart is out in His majesty. No longer I, but Christ in me. My heart is out in His majesty.
No longer I, but Christ in me. My heart is thine in His majesty. Praise be to God, hallelujah, hallelujah, praise be to God, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord God. Muli, Lord God, kami nagpapasalamat, Lord God, sa pagmamahal mo sa amin, Lord God, sa palaging nandito po kayo sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord God, muli sa opportunity na ito, Panginoon, na muli po, Panginoon, pinasumpungan mo sa amin ang mga mensahe, Lord God, ang mga aaral, Panginoon, na magagamit namin, Lord God, sa aming paglalakbay, Lord God. Lord God, hiling at dalangin namin sa inyo, Panginoon, Lord, alisin mo po, Lord, gumagambala sa amin, Lord God, na siya, Lord God, na humahadlang, Panginoon, upang kami mapalapit sa inyo, Panginoon. Humahadlang, Lord God, upang marinig namin ng maayos, Lord God, ang inyong mensahe, Panginoon. Lord God, nawa, Lord, anuman, Lord God, naming napakinggan, Panginoon, na mula sa inyo, Panginoon. Lord, nawa, Lord, ma-observe namin ito, Panginoon, na maintindihan namin, Lord God, at aming pong dala-dala, Panginoon, sa aming paglalakbay, Lord God. Lord God, dinadalangin din namin, Lord God, ang aming speakers, Panginoon, na siyang pinadala mo, Lord God. Lord God, itinataas namin, Lord God, nawa, Lord, puspusin mo po, Lord God, sila ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Ano man, Lord God, na kanilang sasabihin, Panginoon, ay lahat po ito, Lord God, ay nanggagaling sa inyo, Panginoon. Gawin mo po si Lord God, maging daluyan sila, Lord God, ng inyong salita, Lord God, upang maayos, Lord God, at maintindihan namin, Lord God, na ng malinaw, Lord God, ang inyong salita, Lord God. Lord God, muli kami nagpapasalamat sa inyo sa pangalan ng iyong anak, na dakilang bugtong anak namin, Panginoon, na bugtong nagahari magpakailanman. Amen. O glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, from the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, thank you very much, Brother Vince, sa iyong napaka-powerful na worship sa gabi nito. So, hindi na natin patatagalin ang ating first speaker for tonight. He graduated in CLP. He joined in the CFC on... Mga leaders, no? Mas okay po kung sasabihin natin, practice makes permanent. Pakiulit nga po. Yes, dahil kung gusto natin gumawa ng tama, ulit-ulitin lang po natin yung paggawa ng tama. Kahit po yung mga maliliit na tama, basta tama. Maka-Diyos, makatao, makabayan, makatarungan, makakalikasan. No? At kapag po ito ay naging habit, magiging normal at natural na po sa atin ang paggawa ng mabuti. At sa ganitong paraan, makikita po natin yung tunay na conversion ng talk na ito. Zeal for righteousness. So brothers and sisters, we must men and women who passionately want to promote God's kingdom on earth. No? So tayo, brothers and sisters, itinalaga ng ating Panginoon upang maging masigasig at may apoy sa puso na itaguyod ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. No? Kaya po bilang mga household leaders, bilang mga leaders, no, dapat masigasig po tayo na nagpa-follow up lagi sa ating mga members. No? Dapat lagi po natin silang kinakamusta. Inaalam kung ano ba yung kalagayan nila. Dapat consistent, no? May initiative at nakahandang mag-sacrifice. Brothers and sisters, ang pagiging leaders po, yung household leaders po ay siya yung frontliners ng ating community. No? Dahil sa household leaders po nakasalalay, yung paglago ng ating mga members. No? Kaya dapat masigasig tayong palaguin yung kanilang pananampalataya, yung kanilang kabutihan.
Pero, upang maging karapat-dapat po tayo sa paningin ng ating mga members, dapat nakikita po sa atin yung kababaang loob. Dapat makikita po sa atin yung pagiging mabuting tao. At meron pong apat na klase yung pagiging mabuting tao. Yan, 4 kinds of good people. Basahin natin sa box of quadrant. So first quadrant is those who do no evil, yet do not devote themselves faithfully to doing good. Dito na lang. Next is those who refrain from evil and also devoted themselves to frequent good deeds. Yet, while they do not neglect to do what good they can, they see no need to do more than that. The third is those who detest and avoid wrongdoing, fervently commit themselves to whatever good they can do, and desire greater personal holiness, yet lack equal concern for the holiness of others. And lastly is those who avoid wrongdoing, practice virtue, are afire with zeal for personal righteousness, and have zeal for winning souls. So brothers and sisters, para po mas maunawaan natin itong 4 kinds of good people na ito, ihalin tulad po natin sa the parable of the sower. Yung talinghaga tungkol sa paghahasik ng binhi. So yung una, ito po yung hindi gumagawa ng masama. Pero hindi rin gumagawa ng mabuti. Neutral lang po siya. No? So katulad po siya ng binhing nalaglag sa daanan. Pagkalaon ay tinukalang din po ng mga ibon. So ano pong ibig sabihin? So ang pananampalatayang katulad nito, narinig ang salita ng Diyos, pero hindi naunawaan. Narinig ang salita ng Diyos, pero walang aksyon, walang response. No? So kaya ang pananampalatayang walang response sa Diyos, hindi mag-grow, hindi magbubunga. Pangalawa, ito naman po yung gumagawa naman ng mabuti. Pero okay na po siya sa basic lang, brothers and sisters, no? At wala na po siyang balang palalimin pa yung kanyang pananampalataya. So katulad po ito ng binhing nalaglag sa mga mabumatong lupa. Tumubo, pero hindi nagkaugat. So yung pananampalatayang ganito, hindi magkakaugat. Kasi may simula, may gawa, pero mababaw lang. Kapag ang puno walang ugat, dumaan yung malakas na hangin, agad na mabubuwal. So ibig sabihin, ang pananampalatayang katulad nito, pag nagkaroon ng problema, agad na sumusuko, sisisihin pa ang Diyos. Ito yung palagi natin naririnig. Na, Lord, bakit naman gano'n? Nagkaroon ako ng problema. Nagsisimba naman ako. Bakit naman ako naubusan ng pera? Nagbibigay naman ako. So gano'n, yung pananampalataya nito. Good people na ito. Pangatlo, ito naman yung malalim ang pananampalataya. Pero hanggang sa sarili niya lang. Hindi niya kaya i-share sa iba. Dahil nasasakal siya ng mga priority niya sa buhay. So katulad po ito ng binhing nalaglag sa mga may matitilik na halaman. No? Tumubo, pero sinakal lang ng mga halaman na may matitilik. So yung pananampalatayang katulad nito, hindi kaya i-share sa iba kasi nga, sa dami ng mga priorities niya sa buhay. Bahay, lupa, trabaho, kotse, negosyo, at kung ano-ano pa. Kaya yung kanyang faith ay hindi umaabot sa iba. Dahil nasasakal siya ng pagkahumaling sa kayamanan. Pang-apat, ito naman po yung tamang balanse. Gumagawa ng mabuti, umiiwas sa masama, lumalago sa pananampalataya. So katulad po ito ng binhing nalaglag sa matabang lupa. Nakakarinig, nakakaunawa, gumagawa at nagbubunga ng tig-100, tig-60 at tig-30. So brothers and sisters, katulad po ito ng mga leaders na nasa harap ko ngayon. Amen? Yes, dahil nandito kayo ngayon, no? Consistent, may lalim at may impact sa iba. So hindi po lahat ng nakakarinig ng salita lumalago. Dahil ang tunay na pananampalataya, nagbubunga, hindi lamang po para sa sarili, kundi para na rin sa iba. Tanungin po natin yung mga sarili natin, brothers and sisters. Anong klaseng lupa yung nasa puso natin? Next is, zeal for righteousness stems from the basis of our Christianity. So kung tunay tayong Kristiyano, brothers and sisters,
Normal at natural lang po sa atin dapat na gumawa ng tama at naayon sa kalooban ng Diyos. Ano po bang kalooban ng Diyos? Dalawa lang po ito. At mababasa po natin ito sa Matthew chapter 22 verse 37 to 38. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. No? At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So sa dalawang great na commandment na ito na kaugat ng lahat, brothers and sisters. No? Kung gusto natin kung tunay nating iniibig yung ating Panginoon, no? Dapat ibigin din natin yung ating kapwa. At kung tunay nating iniibig yung ating kapwa, dapat nakahanda tayong magsakripisyo, magbigay ng habag, magbigay ng malawak na pangunawa, at magpatawad. Next is areas to exercise zeal in our lives and our members' lives. So ito po yung mga larangan kung paano natin maipapakita yung pagiging masigasig sa atin, sa buhay natin, at sa buhay ng ating mga members. No? Una, growth in love for God and for neighbor, selflessness. No? Paglago sa pagmamahal natin sa Diyos at sa ating kapwa. So paano ba natin, ano bang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin? No? Isinakripisyo po niya yung kanyang buhay para sa atin, para sa kaligtasan natin, para matubos yung ating mga kasalanan, brothers and sisters. Tayo bilang mga leaders, no? Ano po yung kaya nating isakripisyo sa ating mga members? No? Siyempre yung treaties. No? Wala naman pong hindi nakakalam ng treaties. Ano po ba yun? Time, talent, and treasure. Tama si Brother Lan. Pero yun lamang po ba? Dapat kahit yung sarili nating comfort, nakahanda natin isakripisyo sa kanila. No? Alang-alang sa kanilang kaligtasan. Alang-alang sa kanilang paglago at ikabubuti ng ating mga members. Yung sariling comfort, brothers and sisters. Active participation in the life of church, frequent reception of the sacrament. So tayo, members ng community ng Couples for Christ. Pero dapat, nakikibahagi rin po tayo sa activities ng ating simbahan. No? Dahil kaisa po natin yung ating parokya. So yung iba dito, lay ministers, no? Yung iba, lectors, commentators. Yung iba, ushers, mga usherette. At syempre, magigiting natin, choir. No? Music band, pero choir din po sila. Kaya, yun po, makibahagi tayo. At pero kahit na nagagawa po natin yun, mga kapatid, huwag natin kalimutan na mangumpisan. Kailan po ba yung perfect time ng pangungumpisan? Lent and Advent season. No? Paghahanda sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At paghahanda sa pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo. So last Holy Week, no, naalala ko, isa po ako sa nabiyayaan na gumanap bilang apostol ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang ganda po ng experience kasi Palm Sunday pa lang hanggang Easter Sunday, kasama na po kami ni Father. Gigising kami ng madaling araw para mag-prosesyon, makikibahagi doon sa mga activities ng simbahan. At yung pinakatumatak po sa akin, yung washing of the feet, no? Hinugasan ni Father yung paa ko. Hinalikan ni Father yung paa ko. No? Grabe yung experience. Pagbangon ko dun, pagtayo ko dun sa kinaupuan ko, hindi ko talaga malaman kung ano yung nangyari sa akin. Parang ang dami-daming nalaglag sa sarili ko. Sobrang gaan ang pakiramdam ko, para akong lumulutang. No? Grabe po talaga yung naging impact sa sarili ko. Na hanggang ngayon, na-absorb ko po yung moment. Faithfulness to the covenant of CFC. Kami po, pag nag-household, nire-recite po muna namin itong covenant card natin. No? Kaya po ganito yung mga ID namin eh. Kasi, nakalakip na dito yung covenant card namin. Madaling kuhain. Yan. So, binabasa po namin ito per couple. Pero mahirap ibalik nila.
Ayan, pero nire-recite po namin ito per couple. Tapos isusunod namin yung ating CFC vision, the families in the Holy Spirit renewing the face of the earth. Tapos yung ating CFC mission, na building the church of the home and building the church of the poor. And then meron din po kaming household motto, na nanggaling po sa Psalms 102, serve the Lord with gladness. No? So ginagawa po namin ito, brothers and sisters, para nare-remind po kami doon sa sinumpaan nating tungkulin sa ating community. Nare-remind kami doon sa sinumpaan nating tungkulin sa ating Panginoon. Kaya po lagi namin nire-recite itong ating covenant card. So maging tapat po tayo sa nilalaman ng ating covenant card. Next is two specific applications. Correction and encouragement. No? So unahin po natin yung correction, pagtutuwid. So ang pagtutuwid ay katumbas ng sigasig at pagmamahal sa ating kapwa. Brothers and sisters, paano ba tayo magtuwid sa ating mga members? Paano ba natin sila tinatama? So kapag nagtutuwid tayo, pakatandaan po natin, iwasan natin na masaktan yung kanilang damdamin. No? Iwasan natin na para tayong naninita o para tayong naguhusga. Kaya natin ginagawa ito, kaya natin sila itinatama dahil mahal natin sila. Yun. Yun ang dapat nilang maramdaman. Mahal natin sila, brothers and sisters. No? Kaya, wag natin konsintihin ang mali. No? Wag nating hayaan na manatili ang kasalanan. Kahit yung mga maliliit na mali. Mali is mali. No? So, simpleng example. Nag-set po kayo ng household, no? Yung iyong members is na-late. Siyempre, andun yung pag-unawa mo bilang household leaders, bilang leaders, no? Siyempre, may nangyaring hindi maganda o may dahilan. Pangalawang set ninyo is ganun pa rin, na-late na naman. Dahil mahabang pasensya mo, okay lang. Sige bro, go. Pangatlo, na-late na naman, okay lang. Pero pang-apat, pang-lima, at lagi na lang po siyang nalilate, tuwing nag-household kayo, naaantala yung inyong household, kapag magtatapik kayo, parang mamadali na kayo kasi late na sa oras para umuwi. Kausapin nyo na. May karapatan po kayong kausapin yung mga members nyo na yun. Pero wag niyo po siyang itutuwid sa harap ng maraming members. No? Dapat, puntahan niyo siya sa kanila. Iwan-tuwan ninyo, 2-on-2. Pag-usapan ninyo kung ano po yung mga bagay, yung mga adjustment na po pwede ninyong gawin para maiwasan yung ganitong pagkakamali, pagkukulang. Kaya po wag natin. Pero kung halimbawa na ganun pa rin, ginawa nyo na ang lahat, pero ganun pa rin siya, isanggunin nyo na sa inyong mga unit leader. Dahil yung mga unit leaders ninyo ay may karapatan din po na ituwid yung ating mga members. Lumala. Huwag po tayong matakot. Huwag po tayong mailang na ituwid yung ating members. No? Be authoritative. Because you are God's representative. Diba? Kasi bilang mga leaders, tinatawan tayo ng Diyos. No? At hindi lamang po basta leaders, dapat dala-dala po natin yung responsibilidad para sa ikabubuti ng ating mga members. No? Cargo na po natin sila. At kailangan po natin gawin ito. Tanong niyo po kung bakit. If you neglect your duty, you will be accountable to God. No? So mananagot tayo sa Panginoon kapag hindi natin tinupad yung ating tungkulin. No? Luke 12, verse 47-48.
ang aliping nakaalam ng ipinag-uutos ng kanyang Panginoon at hindi ito tinutupad, ay mananagot siya at parurusahan siya ng mabigat. So napakabigat na mensahe nito para sa ating mga leaders, brothers and sisters. No? Hindi para takutin tayo doon sa anumang parusang ipapataw sa atin ng Panginoon, kundi para gisingin tayo na yung bawat responsibilidad ay bahagi na po ng pagtugon natin sa Panginoon. So, ibig sabihin, simula pa lamang nung nagpasi tayo, alam na natin na magiging household leaders tayo, tama? So, simula po na naging household leaders tayo, alam na natin, nakargo na natin yung ating mga members. Kaya hindi po basta-basta yung pagiging household leader. Kapag nagpabaya tayo, hindi lang po yung mga member natin ang mga apektuhan, pati na rin yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi tinawag niya tayo, hindi naman para maging perpekto, kundi para maging tapat doon sa tungkuling inatang niya sa atin, maliit man o malaki. So, nakakapagod. No? Nakakapagod kapag naghahanap tayo ng kapalit. Kapag ang paglilingkod mo ay walang pagmamahal, ang gusto mo lang, recognition, appreciation. Pero kapag ang paglilingkod mo ay may pagmamahal, ang tawag po doon ay mission. Mission, brothers and sisters. No? Hindi utang na loob ni Lord na tayo ay naglilingkod sa Kanya. Pagkus tayo ang may utang na loob sa Kanya, kaya natin po siya pinaglilingkuran. Kapag ang paglilingkod natin ay utang na loob natin kay Lord, walang malayong bahay pag kayo mag-household. Kahit sa ang lupa-lupa yan, kaya natin puntahan yan. Diba? Kapag ang paglilingkod mo ay utang na loob mo kay Lord, walang mahirap, walang marami, walang mabigat na gawain sa CFC. Pag ang paglilingkod mo ay utang na loob mo kay Lord, walang maaaring makapagpahinto sa iyo. Diba? Kahit gaano kalakas na bagyo. Basta para kay Lord, go ako dyan. Pakiulit nga po, brothers and sisters. Basta para kay Lord, go ako dyan. Amen! Next. Encouragement. So, ang salitang encourage ay galing po sa dalawang bahagi. No? Ang N is ilagay sa loob or ipasok. Courage, tapang o lakas ng loob. So, paano ba tayo mag-encourage sa ating mga members? So, ang pag-encourage ay pagbibigay ng tapang at lakas ng loob sa puso ng isang tao. Paano ba tayo mag-encourage sa ating mga members? No? So, dapat pag nag-encourage tayo, hindi lamang po sa napakaraming magagandang mga salita. Dapat para mo talagang inilalagay sa kanyang puso yung tapang at lakas ng loob. Yung simpleng pagdamay, simpleng panalangin, simpleng pakikinig, napakalakas na encouragement no? Para sa ating members o sa ating kapwa. Pag nangihina siya, pinalalakas mo siya. Pag natatakot siya, o parang nahihiya, bibigyan mo siya ng confidence. At kapag gusto niya lang sumuko, yayakapin mo siya, brothers and sisters, no? Hindi mo siya pakakawalan. Pagkus, tutulungan mo siya na magpatuloy na magpatuloy. So sa spiritual na pananaw, ang pag-encourage ay galing po talaga sa pagmamahal. No? Layuning magbigay ng habag at maglapit sa Panginoon. Romans chapter 15, verse 25, verse 5. God is the source of all encouragement. Dahil sa Diyos po talaga nanggagaling yung tunay na lakas, tunay na tapang, at tayo po ay instrumento lamang para ibahagi sa kanila. Amen? So, for example, meron kang member uli na nanghihina sa pananampalataya. So, encourage mo siya. Hindi lamang po sa salitang, kaya mo yan, brother. Kaya mo yan, sister.
Dapat kasama kayo doon sa kanyang suliranin. Brother, kasama mo kami. Sister, kasama mo kami. Kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. So muli, ang pag-encourage ay pagbibigay ng tapang at lakas ng loob sa puso ng isang tao na nanggaling sa puso mo at galing sa Diyos. Amen? Conclusion agad, brothers and sisters. Ang bilis, di ba? Hindi pa tayo nagpipikit-pikit. Ayan na. So, ang tunay na zeal for righteousness ay nagagaling sa pusong tapat na lubos na umiibig sa Panginoon. No? Ang tunay na zeal for righteousness ay makikita sa patuloy na pagsusumikap na mamuhay ng banal at naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na zeal for righteousness ay lumalago, hindi lamang po para sa sarili, kundi para na rin sa iba, sa ating kapwa. Ang tunay na zeal for righteousness ay may tapang, lakas ng loob, at handang ipaglaban ang tama kahit nasa gitna ka ng maraming mga hamon. At ang tunay na zeal for righteousness ay nagbubunga. Yan, katulad nito, ng isang community. Nagtutulungan, nagmamahalan, nagkakaisa, at sabay-sabay na lumalago. Brothers and sisters. Amen? So, brothers and sisters, bago po tayo magtapos, I invite you all to please stand for a prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord, as a leader of couples for Christ, may the Holy Spirit fill us with His holy passion. Strengthen us to act with wisdom and love, and use us to build up God's kingdom on earth. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Thank you, brothers and sisters. May God be praised. Okay, so napakagandang talk ni Brother Ryan, no? Zeal for righteousness, no? Paano ba daw matatawag na isang magandang leader, ehemplong leader, kung hindi tayo masigasig? Dapat masigasig tayo. Tayo ba'y masigasig? House of Leaders? Parang ito lang sumasagot. Masigasig ba tayong lahat? Aba, siyempre po. Yung mga taga-Kids for Christ, ano? Kaya nakakatuwa dahil despite doon sa mga problems na i-encounter natin for our members, no? Still, andun pa rin tayo. Masigasig tayong gumagawa, no? With love and passion. Kaya, so mamaya, meron tayong mga question and answer. So tawagin naman natin ang next speaker for tonight. Ang ating topic is good example. Ang ating speaker for tonight ay syempre kilala niyo to. Our new chapter head from East BHC. Brother Noel Benitez. Right after po nito yung ating question and answer, no? So please prepare your question. Hello. Magandang gabi. Yung topic natin ngayon ay good example. Baga, pagiging mabuting halimbawa. Brothers and sisters, uumpisan ko yung aking talk sa isang katanungan.
being a good example, ano ba ang palagay ninyo? Challenging ba ito o mahirap ba gampanan ng pagiging mabuting halimbawa sa mga members natin? Mahirap na madali. Madali na mahirap. Tama nga, brothers and sisters. No? Sa aking palagay, sa aking paningin, ano din, mahirap. Mahirap dahil magiging salamin ka ng members mo. Kumbaga, nakikita sa'yo lahat kung ano ang action mo. No? Kung ano ka. Yung pagiging good example, hindi lang sa salita. Hindi lang magaling ka magsalita, magaling ka mag-convince. No? Actually, pagiging good example is kahit na hindi ka magsalita. Tama ba, brothers and sisters? Amen ba? Mahirap dahil malawak ang aspeto ng buhay natin, no? Nasakop nito. Kumbaga, tinitingnan tayo ng ating mga members. Mahirap dahil kailangan mong ibaba ang sarili mo para doon sa mga members mo. Mahirap dahil kailangan mong tanggalin ang yabang mo. Ang pagiging mataas mo, pagiging ano mo, ay kailangan mong bumaba. So, brothers and sisters, kung tayo ay mayroong mataas na pride, napakahirap. Tama ba? Dahil kailangan natin sa buhay ang banal na buhay. Kailangan natin makita sa iyong buhay si Kristo. Ganon na rin tayo, kailangan ang paningin natin sa ating kapwa, makikita natin si Kristo. Hindi yung kamalian o yung kakulangan ng ating kapwa. Amen po ba, mga kapatid? Sabi nga, we should be models for our household members. So, ito, brothers and sisters, tingin ko mahirap talaga, no? At mag-ingat tayo, mga kapatid. Kasi sa bawat galaw natin, may tumitingin. So, sa bawat actions natin, sa bawat salita natin, minsan kahit hindi ka magsalita, yung mukha mo lang ay makikita na kaagad kung ano ka. Jesus made His life and words an example. Ang Panginoong Diyos, si Hesus Kristo, siya talaga yung magandang halimbawa. Pinakita talaga niya yung kanyang buhay na maging magandang halimbawa. Sabi nga sa John 13 verse 15, I have given you a model to follow, so that I have done for you, you should also do. Itong verse na to ay nanggaling doon sa washing of the feet. No? Doon pinakita ni Jesus Christ kung paano mag-serve. Yung hinugasan niya yung sinabi kanina ni Bro Ryan, hinugasan ni Jesus Christ yung paa ng mga kaniyang apostol. So doon palang pinakita ni Jesus Christ yung kababaang loob niya. So bumaba siya, hinugasan niya. Yun ay napakagandang halimbawa. Yun ang sinasabi niya na dapat nating tularan yung kanyang ginawa. So brothers and sisters, sa lahat ng ginagawa natin, no, kailangan nakatingin, nakaangkla tayo kay Jesus Christ being our model. Amen po ba, mga kapatid? Ganon din, Paul also pointed to the witness of his life. Ganon na rin si Pablo. Si Pablo ay nagpakita ng kanyang pagiging magandang modelo ng isang apostol. Kagaya na sinabi niya, be imitators of me as I am of Christ.
Brothers and sisters, yung buhay ni Pablo ay napakagandang halimbawa. Mayroong instance na sinabihan siya ng isang propeta na huwag pumunta sa Jerusalem. Huwag bumalik doon dahil pagdating doon ay gagapusin siya at sasaktan siya. Pero si Pablo hindi nagpatinag. Brothers and sisters, nagpatuloy siya. At sinabi niya, handa akong magpagapos o kahit mamatay, alang-alang sa ating Panginoong Jesus. So kumbaga tularan natin mga kapatid, itong pagiging magandang halimbawa, no, ay mayroong 4 na aspeto. Ito lang yung pag-uusapan natin. No? 4 na aspeto ng pagiging magandang halimbawa. Una, in conformity of oneself to the observance of everything that makes up life in CFC. Pangalawa, humility. Pangatlo, maturity. At pang-4, integrity. Itong 4 lang ang pag-uusapan natin mga kapatid. Sabi nga dito sa una, in compliance ito sa ating covenant sa CFC. Ang covenant ng CFC, binanggit kanina ni Brother Ryan. Ito yung tipan natin sa Panginoon bilang couples for Christ. Pag binasa natin yon, pag maisabuhay natin yon mga kapatid, gawin natin lahat yon. Sundin natin yon. Gagaan or araw-araw nating pamumuhay ay magiging magandang halimbawa tayo sa ating mga members. Hindi natin kailangang magsalita ng marami, hindi natin kailangang maraming bulaklak na pananalita, kundi kailangan natin yung gawa. Kailangan natin ipakita sa gawa yung ating mga sinasabi. Our Christian culture in CFC. Ang ating Kristiyanong kultura sa Couples for Christ. Anong mga ito? Ano nga ba ang culture ng CFC? Di ba ganito? May mga teachings, no? May gatherings, household, may fellowship, no? May mga pagtutulungan. Pag nakita si sister at si sister na bebeso-beso, pag nakita si brother at saka si sister na kamustahan, pag may nararamdaman si member, may lalapitan ni household leader. Di ba? Ito napakaganda ng kultura ng CFC. Kaya kailangan natin, brothers and sisters, kailangan lang na isabuhay natin. Isabuhay natin yung kultura ng CFC. Isabuhay natin ang ating covenant sa CFC. Magiging magandang halimbawa tayo sa ating kapwa. Amen po ba, mga kapatid? Next, sabi nga, if we don't live out our covenant and culture, we cannot expect our members to do so. Ibig sabihin, brothers and sisters, kung ang covenant at ang kultura ng CFC ay hindi natin naisa sa buhay, ano i-expect natin sa ating members? Hindi rin. Tama ba? Kaya nga itong talk na ito ay ang kailangan natin dito gawa. Action. Kailangan nating i-implement kung ano man ang Kagaya ng sinabi ni Brother Ryan kanina, tayong mga household leaders, kailangan we have to see to it na kung ano man ang mga laman ng teachings ay sana maisabuhay ng ating members. Lalong-lalo na tayo mismo as leaders ay isabuhay natin dahil ang ating mga members nakatingin sa atin. Kumbaga,
tayo ang kanilang tinitingnan, mga kapatid. Next na aspeto is humility. Humility, ito yung kababaang loob. Ito yung pagpapakumbaba natin sa ating sarili. Baga, sabi nga, do not think too highly of yourself. Huwag tayong masyadong mag-asta na mataas tayo. Baga, kung sa trabaho natin, boss tayo, pagdating sa CFC, kung may nagwawalis, hindi walis din tayo. Tama ba? Kung mayroong nagliligpit, ligpit din tayo. Kumbaga, dito sa CFC, walang dapat tumitingin sa katayuan mo. Hindi. Ikaw mismo, lalong-lalo na, yung leaders, lalong-lalo na ay kailangan bumaba. Kailangan mag-serve, mga kapatid. See to it that your household members have ready access to you. Kumbaga, dapat ang members natin ay madali kang lapitan. One text away, one call away, one message away, o kahit nga dapat hindi antayin yung message or text. Kumbaga, dapat ramdam natin si members natin na mayroong pangangailangan. Ramdam natin na kailangan niya ng comfort, kailangan niya ng kausap, kailangan niya ng kalinga. Don't be a know-it-all. Kumbaga, huwag tayong umasta na alam natin lahat. Kumbaga, kailangan, kung hindi alam, kailangan magtanong, di ba? Kung may hindi tayo alam, kailangan natin magtanong sa mas mataas. May mga instances na doubt tayo sa sagot, ay isang guni natin. Huwag tayo mahiya magtanong. Kasi mas pangit na may nagtanong sa iyo, sasagutin mo ng hindi ka sigurado, mali pala, double impact yun. Actually, a wise man, maraming wise man na nagtatanong kahit na alam na nila. So tayo dapat hindi natin kailangan alam lahat ito eh. Lalong-lalo na ako mismo, mga kapatid, bagong chapter head ng aming HC, napakarami kong hindi alam. Actually, marami akong hindi alam, lalong-lalo na sa pagiging chapter. Yun pala, dami palang gagawin, dami palang marami akong kakulangan. Marami din akong kakulangan, no? Na yung mga members ko ay kumbaga hindi perfect yung ko. Hindi kailangan kong magdubling kayod pa para ma-meet yung level ng chapter. Kasi actually, pero masaya yung pagiging chapter. Masaya. Kahit na medyo inaanuhan. Next, foster total dependence on God. Ito yung importante, brothers and sisters. Itaguyod ang ganap na pagtiwala sa Diyos. Kailangan nating magtiwala sa Diyos. Yun nga, halimbawa ko ulit yung sarili ko. Kahit marami akong hindi alam,
nagtitiwala ako sa Panginoon na, Lord, bahala ka na, gabayan mo ako. Bandang huli, siguro makayanan naman. At Lord, bigyan mo ako ng lakas ng loob. Actually, itong pagsasalita hindi ko masyadong gamay ito. Hindi ako masyadong nagsasalita sa public. No? Pero being a chapter, being a leader, kailangan talaga magsalita pala. Actually, i-share ko lang sa inyo, yun nga, sa mga ka-chapter ko, nung during CLP, nandun ako sa pinakalikod. Umiiwas ako, mga kapatid. Nandun ako sa pinakadulo, palagi akong absent. At hindi ko akalain na darating ang araw na magiging chapter head pala ako. Hindi ko akalain na nandito pala ako magsasalita. So siguro, ano ng Panginoon yan. At naging ano naman, naging okay sa akin. No? At wala akong rason na hindi tanggapin ang pagiging ano. Dahil sa blessings na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Next is maturity. Ito kapatid ang pagiging kapanahunan o pagiging hinog, no? Hinog sa panahon. Maturity in personal conduct. Don't act lightly, be serious, mga kapatid. Sabi nga, huwag maging magaan o pabaya sa pagkilos, maging seryoso. Sa pagiging household leader, kailangan maging seryoso tayo sa ating role na ginagampanan, mga kapatid. Kung ano tayo, yung ugali natin ay joker, kumbaga control lang. Ang pagiging joke ay hindi naman masama. But refrain from jokes na silly jokes na green jokes o jokes na makakasakit. So refrain tayo diyan, mga kapatid. Bawasan natin 'yan at iwasan natin. While you want to be more loved than feared, there should also be certain amount of fear or reverence for you. Sabi nga, bagamat nais mong mahalin kaysa katakutan, dapat ay merong sapat na paggalang sa iyo. Brothers and sisters, yun, kailangan natin ang respeto. Respeto natin sa sarili natin. Dahil kailangan natin respeto ang sarili natin dahil para mabigyan ka rin ng respeto ng kapwa natin. So kumbaga, kailangan manggaling sa iyo, manggaling sa atin, no, na kailangan natin magbigay respeto sa ating sarili. So kumbaga, isang halimbawa lang, mga kapatid, pupunta tayo ng simbahan. So hindi maganda, no, na magsuot ka ng, lalo na sa babae, ng labas yung tagiliran, labas yung, di ba? Kailangan maging decente, maging kalugod-lugod sa Panginoon. Kumbaga, maging maayos yung maging bagay doon sa maging akma, kumbaga. Next is be authoritative when necessary. Ito yung magiging authoritative. Magiging kailangan mayroon ka ring dikta. Kumbaga, minsan mayroon tayong fellowship, no? Hindi maiwasan yan, mayroon tayong fellowship. Sa mga boys, halimbawa, nagkainuman. Mayroon yan, no? Nagkainuman. So may mga time na yung mga members natin or isa sa mga group natin ay medyo tumaas na yung boses or naging parang good na, kailangan manggaling sa atin mismo yung control.
Kailangan manggaling sa atin mismo yung initiative na itigil na or tama na, baga ang control na sa atin. Kasi brothers and sisters, yun nga, bilang household leader, kung sa ganyang sitwasyon ay ikaw pa yung manguna na lalong magpalulong ng sitwasyon, edi pangit tingnan ng ating members. That's why, brothers and sisters, yun nga, sabi nga, napakahirap itong pagiging mabuting halimbawa. Kasi sa bawat galaw natin, sa bawat action natin, sa bawat salita natin, tinitingnan tayo ng ating mga kapatid. So, kailangan lang, alam na natin alam natin yung tama at alam natin yung mali. Next is, don't play favorites. Bilang household leader, hindi tayo dapat may kinikilingan. Hindi tayo dapat titingin sa katayuan ng ating members. Tingnan natin mga kapatid, ang puso ng bawat isa. Hindi yung ano ang ambag niya, ano ang mapapala. Kumbaga, hindi po pwede yung hindi tayo dapat tumingin sa kung ano ang makukuha mo sa isang tao. Hindi, kumbaga, dapat ang tingin natin sa ating kapwa ay yung puso, lalong-lalo na yung pagsiserve sa ating community. Next is being matured in attitude toward your work. So, pagiging hinog sa ating role, sa ating trabaho bilang household leaders. Sabi nga, be serious regarding your being a household leader. Maging seryoso tayo mga kapatid sa pagiging household leader. Kumbaga, dito makikita ang sinceridad mo bilang household leader. Kung mayroon tayong nakaset na household, huwag natin i-cancel. No? At kailangan equal din ang pagtingin natin sa ating lahat ng members. Ang ibig sabihin nun, pag nag-set tayo ng household, kailangan pare-pareho. Kumbaga rotate. No? Hindi doon sa palagi, doon na lang sa kay brother, kay kasi may magandang doon, magandang masarap na merenda. Hindi ganon. Dapat, brothers and sisters, pantay-pantay tayong lahat. Next, look on your work as an opportunity to move people on. Sabi nga, kailangan bilang household leader, no, kailangan natin mapagalaw ang ating mga members. Kailangan marunong tayong kumbinsihin natin sila, no? Encourage natin sila, motivate natin sila para mas mapaganda at yung pagtutulungan ninyo bilang ka-household. Kailangan mayroon kang bilang household leader, mayroon kang pag-utos, no? O haman, kumbaga, sa ating mga members. Amen po ba, mga kapatid? Next is, don't cancel any meeting. May mga instances na hindi maiwasan, postponement siguro, no? I-postpone. Pero yung ika-cancel, as much as possible, kailangan, bago set yung yung household ninyo, ay kausapin nyo muna. Kausapin nyo muna yung lahat, as much as possible lahat na members nyo, kung available sila or kung majority yung makaka-attend. At kailangan talaga
yung household meeting ay nakaset na talaga. Nakaset na talaga na halimbawa every first Sunday of the month and fourth Sunday of the month, para at least nakakondisyon na yung mind nila. So, in times na si brother ay hindi available, pag-uusapan, kailangan si household leader alamin niya yung mga members kung pwede. At lalong-lalo na doon sa may venue kung saan ninyo iganapin yung household. Kailangan inform mo na talaga siya. Siguro na, bro, nakaset tayo ng household sa inyo na ngayon. Okay ba tayo? Antayin natin yung reply niya before tayo mag-finalize ng setting ng ating household. Kung negative, pwedeng i-transfer sa isang member ninyo na available. Pero, nakapreset na yan nakaset na yung date na yan. As much as possible, yung araw na yan ay kailangan maka-household kayo. Tama ba mga kapatid? Next is, prepare for your meetings. Ito, kailangan nating paghandaan daw mga kapatid. Bilang household leader, kasi minsan, talagang during household, nagbibigay tayo exhortation. Nagbibigay tayo ng gospel, nagbibigay tayo ng exhortation. So, kailangan nating paghandaan. Siguro much better na mayroon tayong kodigo. Mayroon tayong talagang isusulat natin para at least hindi tayo mawala at nagpapakita din yan na naghanda tayo. Huwag tayong mahiya na makitaan o actually encouragement dapat sa ating din yan, members na kailangan may preparation mga kapatid. Be mature in judgment, grow in wisdom. Kailangan sa judgment mga kapatid, kailangan yung wisdom, yung karunungan. Kailangan mayroon kang practical na pang-uunawa sa sitwasyon. Sabi nga sa Proverbs, happy the one who finds wisdom, the one who gains understanding. Her profit is better than profit in silver, and better than gold is her revenue. Of yours can compare with her. Brothers and sisters, sabi nga, yung tao daw na may karunungan ay mas mahalaga. Mapalad ang taong nakakasumpong ng karunungan. Ang taong nagkakamit ng pang-uunawa, sapagkat ang pakinabang niya ay higit pa sa pila. Brothers and sisters, wisdom is a practical understanding that comes from God about living or doing something. Ito nga, practical understanding. Hindi ito theoretical, hindi ito academic, brothers and sisters. This is practical. Isa sa mga sikat na ng wisdom is yung si King Solomon, di ba? Na mayroong pangyayari, time ni King Solomon, na nag-aaway yung dalawang babae, pinag-aagawan yung anak. So, nakarating kay King Solomon, dinala kay King Solomon yung dalawang babae at saka yung isang anak. Anong sabi ni King Solomon noon? Pinag-aagawan niya yung isang anak, isang bata, hahatiin natin. Isa sa'yo, isa sa kanya. Yung isa doon, nag-react agad. Ay, hindi. Wag. Mamamatay yung pagkahin natin. Yung wisdom ni King Solomon ay ang pangunawa niya,
ibigay doon sa nag-react kaagad kasi siya yung totoong nanay. Kasi ramdam niya yung anak. Kasi during that time, wala namang malalim na science doon. Wala namang DNA noon. So, practical lang na napaunawa ay pinakita ni King Solomon. Household leaders need pastoral wisdom. Pastoral wisdom. A practical understanding of how to build up the body of Christ. Kumbaga, bilang household leader pala, kailangan natin palaguin yung katawan ni Kristo. Kasi yung household natin, bumubuo tayo ng katawan ni Kristo. Kumbaga, sa isang katawan, brothers and sisters, yung member natin, kumbaga, sa katawan, na magalang yung ating kalingkingan, di ba nararamdaman ng utak? Dapat ganun din tayo sa ating mga members. Kung may problema yung isang member, dapat si household leader, alam niya, ramdam niya. Dapat mayroon siyang malasakit. Bigyan comfort, bigyan ano. Kumbaga, being a body, ramdam natin ang sakit, no? Nararamdaman ng kahit na yung kalingkingan natin. Amen po ba? How to acquire wisdom? Paano daw ba makamit yung wisdom? Sabi sa Proverbs chapter 9 verse 10, the beginning of wisdom is fear of the Lord, and knowledge of the Holy One is understanding. Baga, kailangan pala yung pag-uumpisa ng wisdom, no, ay yung takot sa Diyos. Kailangan natin magkaroon ng takot sa Diyos. Kailangan natatakot tayo sa Diyos. Ang tao pag natakot sa Diyos ay umiiwas sa kasalanan. Umiiwas na magkamali. Pag may mali, pag may temptation, dapat iwasan natin. Hindi natin dapat i-entertain, mga kapatid. Sabi nga sa James chapter 1 verse 5 to 6. Sa Tagalog, brothers and sisters, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana at walang pagmamaramot. At ito ay ibibigay sa kanya. Ngunit dapat siyang humingi ng may pananampalataya. Walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay tulad ng alon sa dagat na tinatangay at inihipan ng hangin. Brothers and sisters, pag nagkulang tayo ng karunungan, ng wisdom, humingi tayo sa Panginoon. Sinabi dito, humingi tayo sa Panginoon at ibibigay ng Panginoon ang sagana at walang pagmamaramot. So kumbaga, brothers and sisters, naka-ready na pala yan. Ibibigay ng Panginoon sa atin yan. For sure yan. Maniwala ka. Ibibigay ng Panginoon. Pero ang paghingi, dapat may pananampalataya. May faith, brothers and sisters. Huwag kang mag-alinlangan. Dahil sabi nga, ang nag-aalinlangan ay parang alon na hinipan ng hangin. So kailangan mauna talaga yung faith natin sa Panginoon. For sure, brothers and sisters, ibibigay ng Panginoon. Amen po ba? Amen!
Ganun na rin sa Proverbs chapter 13 verses 14 to 20. Basahin niyo na lang mga kapatid. Ang turo ng Itagalog ko ang turo ng marurunong ay bukal ng buhay na nagliligtas sa tao mula sa mga bitag ng kamatayan. Ang mabuting pag-iisip na nagdadala ng pabor, ngunit ang lakad ng mga walang pananampalataya ay humahantong sa kapahamakan. Ang lumalakad ng walang pananampalataya ay humahantong sa kapahamakan, brothers and sisters. Ang matatalino ay kumikilos ng may karunungan. Ngunit, ang mga hangal ay pinapakita ang kanilang kahangalan. Ang masamang sugo ay nagdadala ng kapahamakan, ngunit ang tapat na tagapaghatid ay parang lunas na nagbibigay buhay. Ang karalitaan at kahihiyan ay dumarating sa mga tumatalikod sa disiplina. Ngunit ang mga tumatanggap ng saway ay nagkakaroon ng karangalan. Ang natutupad sa hangarin ay nagdudulot ng kagalakan sa kaluluwa. Ngunit ang paglayo sa kasamaan ay kasuklam-suklam sa mga hangal. Makipaglakad ka sa marunong at ikaw ay magiging marunong. Ngunit kasama ng mga hangal ay napapahamak. Walk with the wise and you become wise. Kaya brothers and sisters, kailangan mamili tayo ng mga wise. Sabi nga sa kasabihan, birds with the same feather flocks together. Kumbaga, kailangan sa ating CFC, sa ating community, lalong-lalo na sa inyo lahat mga household leaders, napaka-blessed natin. Kasi andyan na tayo. Binigyan na tayo ng wisdom ng Panginoon. Naliwanagan na tayo. Nabigyan na tayo ng Holy Spirit ng Panginoon. Nabuksan na ang ating kaisipan ng Panginoon. Kaya napaka-bless natin dito sa CFC. Pang-apat ay at panghuli na mga kapatid, integrity. Baga, yung integridad, mga kapatid. Dito, baga, yung mali ay mali. Yung tama ay tama. Ngayon yung society natin, di ba? Na nakakalungkot, mga kapatid. Na yung mali ginagawang tama. Yung alam na natin na mali, binibigyan ng explanation, magiging tama. Lalong higit sa politika, mga kapatid. Papansinin lang natin yung flood control lang, mga kapatid. Wala na. Wala nang makikipaglaban. So, parang gusto ipaintindi na naging tama yung kanilang ginawang mali. So, kaya nakakalungkot, mga kapatid. Sana dito sa community ng Couples for Christ, mabago natin, mga kapatid, na magkaisa tayo sa paniniwala na ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kailangan natin dito sa integridad, kailangan may integridad tayo. Sabi nga, yung integrity is the refusal to justify, to rationalize, or excuse any motivation, thought, or behavior which is inconsistent with the commands and principles of God's Word. With the commands and principles of God's Word.
Ang Panginoon natin, simple lang ang ano sa atin eh. Ang simula maliit tayo, simple lang ang katuruan. Actually, naalala ko nung maliit ako, mali at tama, langit at impyerno. Ang pupuntahan natin, eh. Langit at impyerno lang. Tapos, may tinuro pa sa akin ng nanay ko dati na dalawa yung nakaano sa atin. Sa isang sa kaliwa, devil, yung sa kanan, angel. So kumbaga, ano ang ginagawa natin? Lahat ng ginagawa natin ay nakikita ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid. Lahat ng ginagawa natin ay nakikita ng Panginoon. Wala tayong maitatago. Kahit na ang pagkaalam ng iba ay salungat doon sa nagawa mo. Ang akala mo ay walang nakakita, ang Panginoon ay nakakakita. Ang integridad ay pagtanggi na bigyang katwiran, no? Rationalize o excuse ang anumang motibo, kaisipan o asal na hindi naaayon sa utos at prinsipyo ng salita ng Diyos. Sabi nga, mas mahigit na pinahahalaga ng Diyos ang integridad kaysa sa pagiging perpekto. Integrity is manifested in the 3 M's. Tatlong M daw ang pinapakita. Una, yung moral. Pangalawa, moral. Yung pang-araw-araw nating buhay. Moralidad. Kumbaga, yung mga actions natin, yung mga kaisipan natin, nandiyan yan. Pagiging integridad. Integrity, no, best describe a person doing a right thing in a right reason with honesty. Even if no one is watching. Kumbaga, yung paggawa ng tama, ng tamang rason, sa katapatan, kahit na walang tumitingin. Walang tumitingin sa iyo. Ang ginagawa mo ay tama. Napakalawak ng integrity. Sa aking pag-aaral, yung honesty equals, yung integrity equals honesty plus trust plus respect, no, plus responsibility. Hindi lang isa, no? Hindi lang honesty. Kailangan may trust, may fairness, may respect, may responsibility, mga kapatid. Sa marriage, mga kapatid, alam na natin yung pag-aasawa, integrity. Pinapakita dyan, siyempre ang pag-aasawa ay para sa lalaki at saka sa babae. Hindi yung wala sa Biblia yung pag-aasawa ng isang babae sa isang babae, kundi babae at lalaki. Kahit hanggang ngayon, alam ko, napaka-malaking debate yan. Napakaselan na issue. Pero still, naninindigan yung Vatican na yung marriage is for man and woman. So, bilang kasapi mo, dapat sumasang-ayon tayo doon, mga kapatid. Sunod is yung ministry. Itong sa ating ministeryo. Kumbaga, sa ating community, sa ating service,
papakita natin, brothers and sisters, yung ating integridad. The value of being a good example. Sabi nga, good masters generally form good disciples. Ang mabuting tagapagturo ay karaniwang humuhubog ng mabuting alagad. People who see a better way of life exemplified by their household leaders often become better Christians and better integrated into the life of CFC. Ang mabuting sabi nga, ang mga taong nakikita ang mas mabuting paraan ng pamumuhay ay pinapakita ng kanilang mga household leaders ay kadalasang nagiging mas mabuting Kristiyano at mas ganap na nakikiisa sa buhay ng couples for Christ. Yan, malapit na, brothers and sisters. Verbal instruction alone is inadequate. It must be accompanied by active, good example. Ito, brothers and sisters, sinasabi ko kanina, verbal, hindi adequate. Ibig sabihin, hindi sapat yung salita lang. Kailangan natin action. Mas maganda nga eh. Sabi nga, kasabihan nga, action speaks louder than words. Tama ba? Baga, kahit nga hindi ka magsalita, kung ginagawa mo, nakikita ng ating household leader. No need na magsalita, mga kapatid. Huwag na tayong masyadong madada o masalita. Ituon natin sa gawa. Gawin natin ang dapat natin gawin bilang magandang halimbawa sa ating members, mga kapatid. Many teachings are and will be given in CFC, but it is the household head who sees to it that such teachings are integrated into one's life and fully lived out. Ito, brothers and sisters, sa CFC, sabi kanina, na napakaraming teachings. Sa totoo lang, ang teachings natin kaliwat kanan eh. Maraming mga talks, marami tayong mga tinuturo. Napaka-bless natin, mga kapatid. So bilang household leader, itong challenge sa atin, mga kapatid, we have to see to it, na yung mga katuruan ng CFC ay maisa sa buhay ng ating members. Pero una sa lahat, tayo bilang household leader, maisa buhay natin para madaling tularan ng ating mga members. The household leaders ought to commit themselves with special determination to forming their members according to the life of Christ. Yun na yun. Sinabi din ni Brother Ryan na nag-commit tayo sa Panginoon. So, kailangan dapat magpakatatag at magpasyang mabuti sa paghubog ng kanilang mga membro ayon sa buhay ni Kristo. Maging hayagang huwaran ng pamumuhay ayon sa paraan ni Kristo. Be a visible model of Christ's way of life. Ayun, brothers and sisters. Patapos na, conclusion na. So, sabi nga, ngunit ako'y nabubuhay, hindi na ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nag-alay ng kanyang sarili para sa akin. From Galatians chapter 2, verses 2. Brothers and sisters, muli ko kayong tatanungin. After ng talk na ito, mga kapatid, ano sa palagay ninyo?
Nabawasan ba yung pagtingin nyo ng hirap na magiging mabuting halimbawa sa ating members? Naliwanagan ba tayo na yung mga kailangan natin gawin? At magagawa ba natin na maging magandang, mabuting halimbawa sa ating members? Sana masagot natin ang yan mga kapatid. Hindi kailangan yung salita, kundi makikita sa ating gawa. With that, brothers and sisters, may God be praised. Thank you, Brother Noel. No? Palakpakan muli natin, Brother Noel Benitez. Okay. So, how to become a good example? No? Sabi nga kanina ni Brother Noel, dapat with humility, with fear, no? And with integrity. No? Naalala ko yung, di ba, AFP ba o PNP? Justice, honor, and integrity. Di ba? Tayo ngayon parang nakikita natin sa mga politician, wala na integridad. No? Garapala na eh. No? Kaya minsan nakakatakot.